Hi guys! Welcome sa aking YouTube channel at Lexmon Monares Vlog! So ayun na nga guys, is finally is wala kaming pasok ngayon kasi day off ko na ngayon. Tapos yung wife ko din guys is wala silang pasok ngayon kasi Thanksgiving sa US. So parehas kami guys na call center agents. So kami is 24 hours kami open. So tiyempo din na nagkataon din na day off ko. Tapos yung wife ko din guys is Thanksgiving, so wala silang pasok kasi back office sila. So ayun na nga guys, at after a month na as a newlywed guys, so 1 month na kami na ikinasal. So nakagala na kasi na finally nakagala na talaga kami guys dito sa beach. So biglaan lang to guys, biglaan lang to na gala lang namin, hindi pa kami nakapag-honeymoon. So biglaan lang to guys kasi mas maganda yung biglaan na plan kaysa yung i-plan mo siya pero hindi siya matutuloy. So finally natuloy na talaga yung gala namin guys. So nandito kami sa Valles Beach Resort dito sa Davao pa rin, sa Toril, Dalao Toril, Valles Beach Resort. So kasama ko yung wife ko guys. So we're very happy na finally nakapag-bonding kami guys. So nandito kami sa beach guys. So look this guys. So ito yung beach guys. So napakaganda ng beach na to. So walang katao-tao kasi weekdays naman, hindi siya weekend. Siguro guys, kung weekend siya, marami talagang tao. So samahan nyo kagamis guys. So after a few weeks na hindi ako nakapag-upload, ngayon lang ako nakagawa or ngayon lang kami nakagawa ng bagong video guys. Sobrang busy sa trabaho. Tapos yung wife ko is iba yung schedule niya guys. Tapos ako din iba yung schedule. So at least meron na kaming time na ma-celebrate namin after wedding. Even though one day lang yung common available day namin. So we're very thankful pa rin guys. So yun na nga guys, is gagawa na kami ng panibagong video. So this is a short video. So ang title ng vlog na to is Life After Marriage Q&A. So let's go guys, at samahan nyo kami sa short video namin. So first question is, or how is your life as a 1-month married couple? Ikaw, anong sabi mo? English or Tagalog? Kahit ano, pwede English or Tagalog. Happy kasi mag-asawa na kami. Hindi pareho nung dati na hindi pa talaga legal. So hindi tayo always magkasama. So ngayon, legal na talaga. Tapos although after ng marriage, wala tayong time na mag-banding or honeymoon kasi work na naman tayo ulit. But I'm happy kasi nung kinasal tayo, mas na-proof ko na gaano mo ko kamahal. Wow. Yung mga effort mo sa akin, like ikaw yung naghahatid sa trabaho, tapos nagluluto. Tapos yun, happy. Oh, thank you so much. So ako naman is very happy kasi iba na talaga yung buhay may asawa guys. Iba yung yung life when I was a single. So yung siguro yung dati kasi guys, doon ako nakatira sa bahay mismo namin. Nandoon yung kapatid ko isa, tapos yung stepfather ko. Iba talaga yung as a single. So although iba talaga yung, what I mean is yung married ka na or buhay masawa. So I'm very thankful at very happy guys kasi nandun yung wife ko. Tapos even though na iba't iba yung schedule namin, so nandyan pa rin kami nagtutulungan sa pagkain, sa mga iba pang mga gawain. Nagtutulungan kami guys. So we're very happy even on this 1 month as a newlywed. So next question is, Do you still living in your parents? Do you still living in your parents? No.
So, yung iba, ikaw, anong masasabi mo? Kasi, guys, meron kasing ibang mga newlywed na doon lang nakitira sa kanilang mga biyenan, sa kanilang mga magpapa. May mga iba siguro na gusto nila na pag ito, gusto nila hindi mag-rent. Tapos, sabi ko na sa wife ko na sabi ko ako sa kanya na doon lang kaya tayo makitira, doon ka na lang kaya tumira sa amin doon sa Mandog, sa Barangay Mandog. Ang sabi mo noon, bakit ayaw mo na doon sa Mandog, sa Barangay Mandog sa amin? Mas kasi, para sa akin ha, in my own opinion, Oo. mas prefer ko talaga na pag ikasal kayo, yung magbukod kayo kasi mas kanang Sige lang. kanang mas nyo yung life nyo, like walang kumokontrol sa inyo, makagalaw kayo ng walang iniisip na ibang tao, tapos free, yun. Yeah, yun nga din ang advantage, guys, na yung bumukod talaga kayo. For example sa amin, at least magagawa namin yung anong gusto namin na mag-design sa bahay, yung walang mga ilangan ba, walang awayan kasi ganito ganyan, especially sa mga gawain sa bahay. Mas maganda talaga kayo lang talaga dalawa, guys, at least ano mang mangyari, at least kayo lang, di ba? At least walang mga ilangan. Iba talaga yung may sarili, parang bumukod talaga kayo, iba yun talaga yung feeling, yung open. Pero ano lang yan ha, in our own opinion, kasi iba-iba tayo ng mga opinion. Yung iba, mas prefer nila na stay sa parents nila para hindi sila makagasto or ganon. Pero sa amin, mas prefer namin na magbukod kami. For now, guys, is nagrarenta muna kami kasi meron akong lote, guys. So, on process na siya. So, bahay na lang kulang. So, medyo hindi talaga madali yung gastos, guys. Sobrang gastos talaga magpagawa ng bahay. Lalo ngayon, yung mga materials, sobrang mahal. So, ngayon, nag-iipon pa lang kami para sa bahay. Soon. Tapos, for now, temporary, nagrarenta muna kami. So, ayun lang nga, guys. Tapos, next question is, how do you handle time each other even on busy work or schedule? Ikaw, how do you handle daw? Time even though on the work or busy schedule sa work? Kasi iba yung schedule namin. Yung akin is, ang duty ko sa work is 9 p.m. to 6 a.m. Siya, 3 a.m. to 12. So, ang ginagawa namin is, for example, siya, day off niya, siya yung nag-aasikaso sa akin. Tapos, minsan, pag gising pa ako, so yun, nagbabanding kami, nag-uusap sa mga life, about sa trabaho, ganyan. Oh. Tapos ako din, pag day off ko, yun, ako yung nag-aasikaso sa kanya, sa pag-prepare niya sa work, sa baon, sa Okay. food, yun. Thank you. So, yun din. Hinahandle namin yung schedule. So, kasi siya is 9 p.m. So, ako is 3 a.m. madaling araw. So, inhatid ko siya, guys, sa pag-duty niya. So, example, pag uwi ko ng bahay, mga alas 12. So, kain ako niya. Meron ng pagkain kasi nagluto na kasi siya ng umaga. So, kain ako. Tapos ako na naman magluluto pag gabi. Tapos gising naman ako after 3 hours na tulog kasi ihatid ko siya. So, okay naman, guys. At least, na-handle naman din namin yung time. Even though sa sobrang busy schedule. So, next question is, after wedding expenses, how do you handle budgeting, scheduled payments? So, ako naman, guys, is, after wedding, guys, sobrang daming utang. So, expected naman talaga yan, guys. Lalo na pag ikakasal ka. So, maraming gastusin. Pero at least once in a lifetime naman din yun. Sa amin naman, guys, is nakaset up na siya yung anong bayarin for this coming due date. So, napag-usapan na naman namin ng aking wife kung anong gagawin. Same din nung before married, kasi nagbabudget din kami doon sa mga gastos sa wedding. So, same lang din siya after ng wedding, yung pag may mga bills, so kinakalculate namin kung magkano yung
monthly expenses namin, tapos yung mga matitira sa mga extra na gastos, yun. Tapos ako yung nag-budget ng expenses. So, next question guys is, who is the one handling financial, like managing money? Of course, ang Siya. bossing. Yung wife. So, Asawa. tanong ko lang, siyempre mag-asawa na tayo. Para sa iyo, paano may handle yung budgeting, especially sa mga gastusin sa bahay? Ano bang plano mo? Yun, same sa nung nag-budget tayo sa kasal, dapat lahat ng pera natin, yung sweldo mo, tapos sweldo ko din, i-total, tapos yung mga expenses, yun. Tapos yung mga remaining sa mga extra na gasto sa bahay, ganun. Yun. So far, kaya pa naman. Okay, kaya nga. So, Thank you, Lord. regarding naman sa budgeting sa pera, so marami kaming mga bayarin, mga parcels, so kino-compute na namin guys, so ng mga bayarin, especially during sahod. So sinasabi ko na sa kanya na itong yung sahod ko, paano natin babudgetin to. So siya na may plan na siya guys sa paano ibabudget yung pera, especially sa sahod naming dalawa. So the last question is, are you planning to have a baby, or may plano na ba kayong magkaanak? Yes. Ikaw? So of course, kasi guys, kuha na kami 32 na ako, tapos siya 31. So we are already ready na, matured enough. Tapos ready na kasi kami guys, kasi need na namin Yun kasi yung, di ba, nagpakasal ka. So, ang next is mag-build ng family. So, yun, yung baby. Pero, hindi namin pinipressure yung self namin. Pero plano talaga namin magka-baby kung ibigay ni Lord. So, yun. Pero, hindi namin pressure yung self namin. Kaya nga. So, ilan bang plano natin? 15, tsari. 15. So, kaya mo ba talaga? Sa mga siguro 1 or 2 or ilan bang anak na ibibigay ni Lord, so we're just waiting. So ano bang In plano ni God's Lord? time. God's time and God's will. So ayun na nga guys, at yun lang yung short story namin sa Michaeling Vlog namin, kasi nagkataon din guys na wala kaming pasok ngayon. So susulitin namin tong moments na to. So for more videos guys, don't forget to like, share at subscribe ang aking YouTube channel at Rexmon Monares Vlog. So hanggang Bye-bye. sa muli guys, bye-bye!